Ipunin ang tubig. Oo! Oh, grabe. Sinabi niya yun, para hindi bumaha pag umuulan ng malakas, ipunin niyo yung tubig para pag sa tagtuyot, yun ang gagamitin. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ang tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Kapag umuulan, ipunin niyo yung tubig para hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? Ipunin ang tubig. Oo! Bumaha tuloy! Makakasalanan niyo yan! Magtitigas ang ulo niyo! Hindi niyo ginawa. Dapat yan, nag-uumpisa pa lang bumaha, sinalok niyo na. Nilagay niyo sa mga drum. Matitigas ang ulo niyo eh! Ala! Yun pa rin. Ay, by the way, bago tayo mag-umpisa ng ating diskusyon, mga kasama, ingat-ingat po kapagkat mayroong na-detect, nakitang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng habagat. Oo, sabi nila at ingat-ingat sapagkat dito po sa Pilipinas, ang bilis kayo kasi alam nyo, tayong mga Pilipino ang may kasalanan dahil kaya bumabaha. Diba, baha dun sa may Amoranto Stadium. Oh, grabe yun Oo, lubog yung mga sasakyan dun sa Laong-Laan. Naging dagat. Kasalanan po ninyong lahat yan, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, walang ibang dapat sisihin kundi kayo. Sapagkat kayo ay hindi sumusunod sa sinasabi ng ating Pangulo na kapag umuulan, ipunin nyo yung tubig para hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? Ipunin ang tubig. Oo! Oh, grabe. Sinabi niya yun, para hindi bumaha pag umuulan ng malakas, ipunin nyo yung tubig para pag sa tagtuyot, yun ang gagamitin nyo. Hindi kayo sumunod at hindi nyo inipon yung mga buwabagsak na tubig mula sa kalangitan. Yan, bumaha tuloy. Makakasalanan nyo yan. Magtitigas ang ulo nyo. Baka naman nagkamali lang. Hindi. Dinig na rinig ko eh. Dinig ng aking dalawang tenga na maayos pa naman ang pandinig na. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ang tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Oh, hindi nyo ginawa. Dapat yan, nag-uumpisa pa lang bumaha, sinalok nyo na. Nilagay nyo sa mga drum, inuwi nyo sa bahay nyo, di hindi babaha. Matitigas ang ulo nyo eh. Ala! Pero Tony, nakakita ko ng sasakyan na pangsala ng mga basura. Ayun, dapat yun. Yun sana yung gawin natin. Pero hindi, antimano, pagka sinasala mo yung basura, too late na. Dapat huwag kang maglagay ng basura doon sa mga drainage. Kasi kaya nagbabaha dahil doon eh. Lalo na kung walang takip yung mga drainage. Ninanakaw yung mga bakal. Ang problema kasi rito, alam nyo, sa Japan, sa Kyoto, may mga takip ng drainage doon na sinauna pa. More than 80 years old. Kita mo yung mga design, ang gaganda. Walang kumukuha. At hindi ninanakaw. Hindi nga ninanakaw. Ang gaganda, mga design. May art pa. Meron pa mga bula-bulaklak, meron mga cherry blossoms pa. Oo, ang ganda ng ng design nila. Walang kumukuha dito. Kaya ang nangyayari, ginagawang simento kasi yung bakal, kinukuha nyo eh. Binebenta nyo per kilo. O yan, hindi lamang basura ang papasok sa drainage pag walang takip. Hindi nyo alam, baka hindi nyo kita. May mga nangyari na po dyan sa lungsod ng Maynila noon, mga bata nahulog, nalulunod po. Kawawa. Huwag nyo po sanang gagawin yan just for the sake of panandaliang kita na 1,000 piso. 500 piso. Buhay ang kapalit. Huwag naman po. At saka, not only that, attorney, kailangan parusahan talaga ng todo yung mga tao na nagnanakaw. Kaso mo nga, hindi nga nahuhuli. Pati bumibili. Pati bumibili. Oo, talagang may batas po laban sa mga bumibili ng mga nakaw. Ang tawag po rin ay Anti-Fencing Act. Yan. Pag ikaw ay isang mangangalakal, trader, negosyante, may nagbenta sa'yo at obvious naman na ito ay nakaw,
Katulad yan, may nagbebenta sa inyo yung sariles ng tren, di ba? Oo, pati yun, di ba? Yung Government owned yun cover ng manhole, obvious naman, nakaw yun. Correct. Paano naman magkakaroon ng pribadong cover ng manhole na gano'n, ang itsura? Yun nga Natatandaan eh. ko yung mga cover ng manhole dati sa Maynila, meron pang seal ng City of Manila. Yes, yun pa yun. So, kung ikaw ay yung junkyard operator at may nagbenta sa'yo noon, obvious, ninakaw yun. Paano yung isang pribadong tao nagkaroon ng manhole cover? Alam ka naman may manhole dun sa loob ng bahay niya. Tinutungkab diba? nila eh. Oo. My goodness naman. Alam nyo, saka dahil sa baha, eto mukhang patong-patong na problema ang kahaharapin natin dahil dito sa pag-ulan. Opo. Kasi di ba pagka umuulan, katuwing umuulan at kapiling ka. Ang Tuwing umuulan, galing. bukod sa dumadami ang nabubuntis. Kasi malamig daw cuddle weather. Oh, yeah. Ay nagkaka-traffic pa. Katulad ng Sabado, dapat magse-celebrate kami at gagraduate yung anak ko. Opo. Paglabas namin ng subdivision, naku pao! Baha yung Doña Soledad, kamote ang traffic, hindi kami natuloy. Ala, gumamit kay bangka, hindi na. Ay, hindi na, mahirap na yun eh. Wala kaming bangka eh. Ay, Diyos ko Lord. Bakit nagkaganon na ating bansa? Oo nga, naging West Philippine Sea ang Maynila. Oo. Anyway, traffic na nga, eto pa. Merong nagbabanta, hindi lang nagbabanta, mukhang totoo na ito, na ang taya ng Department of Energy ay magkakaroon ng dagdag presyo sa mga petrolyong mga produktong petrolyo. Ito ang prediction. Yeah. Mabigat ito. Humawak kayo sa mga silya nyo at baka malaglag po kayo. Huwag naman. 3 pesos para sa gasolina. Oh. Bigat. Halos 5 piso sa diesel. Oh my Ano yung goodness. diesel? Oh, Yung nilalagay sa mga alam nyo po, Dati yan ang pinakamura eh. wag ko, alam mo kasi Kengkoy nga nung panahon ni Noy Noy, sinabi nila, mahala natin kasi itong diesel. Ito daw diesel, pang mayaman. Bakit? Yung mga SUV daw ay diesel. Oh my God. Hindi po, Baliktad. paano yung bus? Hindi pang mayaman ba yun? Paano yung jeepney? Diesel Kawawa din yun. naman yung mga jeepney drivers. Yes. Halos 5 piso. Kerosene naman, 4.50 pesos ang itataas. Mabigat! 5 piso. Yun ang sinasabi kasi namin noon sa mga mambabatas. Ang tagal-tagal na ako'y active sa Pasang Mazda. Dapat may batas yan na pag ganito ang presyo ng gasolina, dapat ganito rin ang presyo ng pamasahe. Automatic. Yun, mas maganda benchmarking. yun. Hindi yung tuwing ganyan, tatakbo yung mga pobreng mga driver. Yung isang araw mahalaga sa kanila, ihihiring mo pa ron. Uy, maganda yun Oo. Hihingi. Good suggestion. Halos magmaluhod doon sa Magmakaawa. doon sa LTFRB, 'di ba? Bigyan nyo kami ng pisong dagdag pasahe. Kawawa naman Tama. Halos 5 piso. Sabihin natin kay Ka-Obet Martin yan. Ang tagal na namin sinasabi ni Ka-Obet yan sa mga mambabatas. Ang tagal ng proseso. In the meantime, na tumaas ang presyo ng diesel, abonado na yung mga jeepney drivers. Kasi karamihan po ng mga nagmamaneho po ng jeepney rito, yung tinatawag na chuperators. Ayun. Oo. Napakasagwa yata ng Ang masama pa, So, ang tawag, yung chuperator, operator pa. Kanila Yan. yung jeep. Kaya, pag may na lulugi, sila ang rin nakawa. sumasalo ng lugi. Ayun. Tapos yung ibang pasero, hindi pa nagbabayad. Ang dami, nakakasabay ko, tumatakas. Pero, tandaan mo ito napakahalagang tandaan nyo, yung mga hindi nagbabayad. God knows who does not pay. Not pay. Diba?